si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Aprobado na ng Bicameral Conference Committee ang 86.8 billion budget hike para sa pondo ng edukasyon sa 2026. Ito'y matapos na magkasundo ang miyembro ng Senado at Kamara nitong Sabado. Ang kabuuang 1.38 trillion pesos approved budget ang pinakamalaking alokasyon para sa edukasyon sa buong kasaysayan. Lubos na mga kinatuwa ni Senate Education Committee Chair Bam Aquino ang pagkakapasa ng bersyon ng Senado sa naturang budget. Samantala, kasama sa budget ang pondo sa pagpapatayo ng silid-aralan, school-based feeding program, libreng kolehiyo, mas mataas na pondo para sa tertiary education subsidy, DepEd, state universities and colleges, CHED at TESDA. Nasa kote ng pulisya ang 5 high-value target na tulak ng mga iligal na droga sa Metro Manila. Bukod dito ay na-recover ang isang baril na may bala, buy-bus money, mga cellular phone at identification cards. Tunghayan ang ulat mula kay Princess Castro. Arestado ang 5 high-value individual na tulak ng iligal na droga sa Metro Manila. Ito ay sa pamamagitan ng mas pinaigting na operasyong isinagawa ng Philippine National Police o PNP sa pamuno ni Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Ang operasyon ay pinangunahan ng PNP Drug Enforcement Group sa pamamagitan ng Special Operations Unit NCR, katuwang ang District Intelligence Division ng Southern Police District at ang PIDEA NCR hapon nitong December 13 sa C6 sa Aura Duterte Street, Barangay Napindan, Taguig City. Kinilala ang mga suspect bilang sina John Walter Bernaldo Carlos, Danny San Jose Ordonez, Joniel Coricor Almeda, Alvin Zabala Escovidal at Elmer Rabanes. Ang mga ito ay matagal nang minamanmana ng pulisya kung saan ang pagsakote ay bunga ng maingat na paghahanda at matagal ng intelligence work ng mga otoridad. Gumamit din ng alternative recording devices ng otoridad sa buong operasyon bilang bahagi ng pagtiyak sa tamang dokumentasyon, transparency at pananagutan. Nasamsam sa operasyon ang mahigit 25 kilo ng hinihinalang shabu, humigit kumulang 2 kilo ng high-grade marijuana kush at 140 pieces ng marijuana oil cartridges at ilang smuggled cigarettes. Tinatayang higit 176 million pesos ang kabuwang halaga ng mga nasabat na droga. Bukod sa droga, na-recover rin ang isang baril na may bala, buy-bust money, mga cellular phone at identification cards. Ayon sa mga investigador, ang pagkakaaresto ng mga naturang individual ay nagdulot ng malinaw na pagkagambala sa patuloy na galaw ng droga sa Kamaynilaan at mga karatig lugar. Ang tagumpay ng operasyon ay hindi itinuring tsamba ng kapulisan, kundi resulta ng maingat nilang paghahanda at disiplina. Kaugnay ito na pagbibigay halaga sa maayos na koordinasyon, pananagutan sa komanda at kumpiyansa sa kakayahan ng mga operatiba. Samantala, kasalukuyan na ngayong nasa kustudiya ng PNP DEG ang mga suspect at non-drug evidence, habang ang mga nasabat na droga ay isinailalim na sa forensics examination. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nananawagan ang Department of Health o DOH na gawing bukas at i-normalize ang diskusyon ukol sa safe sex at human immunodeficiency virus o HIV testing. Ayon sa kagawaran, ang stigma at pagiging tahimik ukol dito ang nagtutulak ng anilay silent epidemic sa bansa. Dagdag pa nito, kulang ang pagsisikap ng public health kung hindi magiging bukas sa usapin ang mga educator, guidance counselor at health officials, lalo na para sa mga kabataan. Samantala, batay sa pag-aaral, 61 tao kada araw ang nagkakaroon ng HIV at higit 200,000 ang bilang ng taong may HIV sa bansa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Focus. Sa ulo ng mga balita, taas singil sa tubig, ipapatupad ng Maynila at Manila Water sa 2026. Pag-iwas sa bad habits para sa ligtas na holiday season, binigyang diin ng DOH.
agarang pagtanggal ng fake news sa social media, isinusulong maisabatas. Ilang mga lugar sa bansa, binaha bunsod ng shear line. Pag-atake ng China sa Escoda Shoal, posibleng deklarasyon ng sigalot. Mga minamanmanang tulak ng droga, huli sa pinaigting na operasyon ng pulisya. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.